Ang refleksyong ito ay tumutukoy noong July 28, 2025 noong nakaraang SONA ng Pangulong Marcos Jr. Ang nakaantig at nakapukaw ng aking paningin ay ang mga slogan na to. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi terorismo. At ang taong simbahan ay patuloy ang panawagan para sa hustisyang panlipunan. Ang mga slogan na ito ay isang makapangyarihang pahayag ng paninindigan sa gitna ng panunupil, rektaging at pag-uusig sa mga taong nagsusulong ng katarungan. Ipinapaalala nito na ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga inaapi, nililimusan at pinatatahimik, ay hindi kailanman dapat ituring na kasalanan o krimen. Ang mensahe ng isang pastor na may hawak ng placard sa SONA ay simbolo ng isang simbahang mulat, nakikiisa at hindi pipi sa harap ng kasamaan, tulad ng mga propeta ng bayan na sa Biblia, lalo na si Propeta Amos. Ang mga propeta ng bayan ngayon ay patuloy na nanindigan, nagsasalita at kumikilos para sa bayan, hindi bulag sa katiwalian, hindi bingi sa sigaw ng mga gutom, at hindi pipi sa panawagan ng hustisya. Sa kontekstong ito, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang pakikiramay, kundi pakikiisa. Isang radikal na anyo ng pagmamahal na handang humarap sa panganib, magtanong, manindigan at magsabing, hindi kami papayag sa lipunang lumalabag sa dangal ng tao. Ang pag-ibig na ito ay makadiyos, makatao at makabayan. At sa panahong ang katotohanan ay ginagawang banta, ang tunay na pagmamahal ay revolusyon. Kaya ganun na lang ang kilabot ko nung makita ko ang laksa-laksang tao na sumisigaw ng kanilang mga panawagan, sumisigaw para sa hustisya at sumisigaw at inilalantad ang mga katiwalian na lumalaganap sa ating gobyerno. Kaya ang taong simbahan, ang mga propeta ay hindi pipi, hindi bingi, hindi bulag sa ganitong isyu ng ating lipunan at handang mag-amplify ng mga boses na hindi naririnig. Kaya kasama kami, hindi kayo nag-iisa, kasama ang taong simbahan para lumaban sa katotohanan. Yun lang at maraming salamat.